We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang 1 Western Visayas, masaligan sa saransang kamatuoran, kag wala sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlotan. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibong mga balita sa Kabisayan nakatungdan, Caitlin Revilla, live sa GMA Iloilo Station. Kag ako sa Eileen Pedraso, live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, Department of Foreign Affairs ginkonperma nga may ikatlong nga napatay nga Pinoy sa tunga sang Gamo sa pungsod Israel. Mga himata sang nagrense OFW nga si Loretta Alacre masubo nga ginkumpirma nga napatay na ini sa Israel. Pamilya Alacre nagahingyo sa gobyerno nga buligan nga makapapauli sa pungsod ang bangkay sang Negrense OFW. Yaring balita nga aton gintutukan. Sa press briefing kay Inasan Udto, ginkumpirma sang Department of Foreign Affairs nga ikatlo nga napatay nga Pinoy ang halin sa Negros Occidental. I regret to inform you that yes, it is confirmed there is a third Filipino casualty. A 49-year-old woman from Negros Occidental. Her family is aware, the president is aware. And the Philippine government, of course, is working, with the family. The embassy in Israel is in touch with the sisters who are in Kuwait, actually, for the repatriation of remains. Ginpahibalo sa Philippine Embassy sa Israel ang pamilya sini paagi sa iautod nga si Eileen, nga isa man ka OFW sa Kuwait, nga isa sa napatay nga Pinoy sa Israel ang iautod nga si Loretta. Confirm niya nga po sa akin na isa yung kapatid namin na nasawi. Gilayon man nga ginpahibalo ni Eileen ang iyang kauturan sa Negros Occidental. Tumandok sang Cadiz City ang pamilya Alacre, apang isa sa mga utod sang napatay nga OFW ang nagaobra sa siyudad sang Bacolod. Breadwinner, masaligan kag masamigi na dangpan sang pamilya si Loretta. Kani mabudlay batunon para sa ila ang kamatayon sini. Kabay pa nga dalon sa Ginoo sa ginarian nga magkapahuway man isa. Isa sa nabuligan ni Loretta ang hinablos nga si Edshel. Nang maluan nga tiyamam kan saya lang kami katilaw nga unang ngalin sagwa nga mga pagkaon ng mga bayo. Man din amo malimutan siya mami. Kahapon nakabaton pa sila sang impormasyon halin sa abyan ni Loretta sa Israel nga iya ginapangita si Loretta sa mga ospital sa diin posible gin-confine. Didto na kag nakabaton ang mga inisang impormasyon nga may natiruhan kag gindala sa ospital. Naghambal siya nga nagkadto sila sa pulis. Kay damog hambal nga may ara gin natiruhan nga ara sa ospital. Tigin confirm niya kadto sa ospital nga wala man tong ngalan ni Ma'am Loretta. Agud makumpirma ang identity ni Loretta. Nagpakigangot ang kapulisan sa embahada kag nagpangayo sang laragway sini. Subong man sang contact numbers ng pamilya sa Pilipinas. Dito nakumpirma nga isa ini sa mga na-recover. Samtang nagpasalig naman ang Overseas Workers Welfare Administration nga buligan ang nabilin nga mga himata ni Alacre sa probinsya. Based on the instruction ay maghatag sang pabulig, the utmost tanan nga bulig that is possible dun sa families, loved ones left behind. Sa karon nagapanawagan ng pamilya Alacre sa gobyerno nga buligan ang mga ini nga mapapauli sa pungsod ang bangkay sang ilang utod kag makita pa ini sa ulihi nga tinion sini sa kalibutan. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedraso, 1 Western Visayas.
Duwa ka Ilonggo nga Army Reservist sa Israel lakip sa mga nagabantay sa border sa Gaza. 50 ka OFW sa Israel nga taga-maasin Iloilo yara sa maayo nga kahimtangan. Apang himata sang iban pa nga OFW, hindi malikawan nga magkabalaka. Ini ang gitutukan nanday Zen Kilantang kag John Sala. Base sa Maasin Overseas Workers and Family Circle Association, 50 tanan ka OFWs nga tumandok sang banwa ang nagatrabaho sa Israel. Anong diri ang mga residente sang Barangay Kabangkalan kag 44 naman ang taga-Barangay Layog. Nag-coordinate na ang Public Employment Service Office sa mga himata sang OFWs agud mahibaluan ang sitwasyon sa mga ini sa nagapadayon nga tensyon sa Israel. Kalabanan sa ila ang yara sa Jerusalem kag Tel Aviv nga nagaobra bilang caregiver kag domestic helper. Actually, gina-open rin nga daan naman sa mga barangay peso, manaman kag barangay official sa barangay mismo. Ang local government unit kang Maasin may OFW help desk nga pwede nanda makadtuan in case for assistance. Suno sa punong barangay sang Layog, amat-amat nga nagdamo ang nagtrabaho sa Israel, tubtub na katukod ng mga ini sang Ilonggo community didto. Okay man ko no, kay ang ibang tao. Ado marapit-rapit, amo lang, tunog kuno kang lupok lang eh. Ang batagaan dapat do maraya man. At do stable, madati asa sa talad, duway pamanti may nag-handem nga maguli. Ang 78 anyos nga si Nanay Lourdes, hindi madula ang pagkabalaka sa iya duha ka bata kag 4 ka mga apo. May duha ini ka apo nga Army Reservist nga na-assign sa border sang Gaza. Di ko katurog ka paminsar daw ano larang nga. Naginamutan nato, yatakon. Pangamuyo lang sanding lang nos pangamuyo Ginapabaskog man ni Manang Mildred ang iya pagtuo bangod ang 3 sini ka bata kag umagad ang yara man sa Israel. Masobra 7 ka tuig na nga nagatrabaho ang kabataan sini didto. Sa pagkananay ko, hindi ka man gusto nga magangay karan nga ano sanda nga magparayo sanda, pero for the sake man nga sa pamilyar man nga jagin himo nanda di ti bilang nanay nanda. Sakit kay katama, mami. Bisan tuod nga magambal sa naknakan kara nga rayo okay kami diyan. Nagapadayon ang koordinasyon sang Operation Bulig Ilonggo Migrants Desk sa mga kabanwahanan agud mag-assist sa mga OFW kag sa ila pamilya. Sa subong may 167 na ka OFWs nga nagatrabaho sa Israel ang na-record sang help desk halin sa 23 ka mga banwa. Hindi man maligawan sang pamilya sang Ilongga caregiver sa Jerusalem nga si Lucita Vicente nga magkabalaka sa sitwasyon sang OFW. Ilabi na nga may ginasuplera ini nga balatian kag yara subong sa ospital. Galing kasi siyang pagsirina, balagin pagwa lang sila sa Sarasidik Hospital. Pero din pabalik man sila dayon. Sa piyak sang iya sitwasyon kag nagapadayon nga tensyon sa Israel, wala kuno ini sang plano nga magpauli sa Pilipinas. Siyempre sila ginasolbaan man siya sir kay siyempre isa lang sa dito. Bali may friend man sa to dito nga Israeli ang amo na ako na ginakontak dito. Depende na sa iya sir kay mas gusto niya dito ya. Sang nag-start bala nga nagmasakit sa ginapapuli ginasa namon dire. Galing kay siya ya hindi siya magbuli. Sa datos naman sa Iloilo City Public Employment Services Office o Konpeso, nga amo ang nagapanguna sa Iloilo City OFW Help Desk. Naglabot na sa 20 ka mga OFW ang ila na kontak kag lunsay yara sa maayo nga kahimtangan. John Sala. Zen Kilantang. One Western Visayas. One strike policy ipatuman sa Bacolod Traffic Authority Office sa mga madakpan nga personnel nga nagabaton sang suhol halin sa mga traffic violator. Ining gintutukan ni Adrian Prietos. Sa to nga sa istrikto nga pagbatuman sang clamping and towing ordinance sa mga salakyan nga nagasablag sa dalan kag sidewalk sa Bacolod City na monitor sa bitaw ang ginapahayag nagadata nga pagpangsuhol sa traffic violator sa mga traffic enforcer. Ang mismo team leader sa bitaw napasampulan pa. Insulto kunin nga makabig gilabi na nga hugot nga ginakampanyang kontra lagay sa ilahanay. Hindi kami gabaton siya na imong kami gadakop. Kapang dakop lang kami, gusto nyo kalapit man lang kong bitaw, pwede ka mo tayo kabayad, dalawin nyo ding resibo. Uli kong imong lisensya. Ang ini nga mga bitaw personnel nga nagasulay sa ulan kag init sa dalan na Araneta. Aminado nga hindi na kuno bago ang pagpanuhol. Kung kami man nga obra man lang kami kag
Kung anong violation sang driver nga kung maprena mo, amo ginaya. Nagambala kami sila nga ang aton nga trapiko normal ni sa. Pero so kung medyo may traffic, medyo may kabubuton nga mo, okay lang na sa amon, pero hindi lang kami magbaton sa amo sila nga mga kantidad. Para naman sa traffic education focal person sang bitaw, importante gid nga masampulan ang mga nagapanuhol kag makasuhan sa bribery. Bribe mo ang aton nga mga apprehending officer para hindi pag-dayunon ang apprehension sa mo. So they can be charged of bribery. Hindi man kuno magduha-duha ang LGU nga kakson sa trabaho ang sino man nga madakpan nga nagabaton sang suhol. Padumduman nga isa ka traffic enforcer ang ginkakasaobra sadto bago nakuhaan sa laragway nga nagabaton sang 50 pesos gikan sa isa ka motorista. Mas intensibo man ang pagpang-impound sa mga motorsiklo nga nagasablag sa sidewalk sang syudad. Upod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Pagsulod sang amihan season, magasugod na. Ano ayhan ang dapat naton lauman nga tiyempo? Hibaloon naton ang detalye kay Kim Salinas live. Kim? Jert, bulan sang Hunyo sang nagsugod ang southwest monsoon o kon habagat sa pungsod. Kag sa karon, formal na nga ginanunsar sang Pag-asa nga natapos na ang habagat season. Opisyal na nga gindeklara sang Pag-asa ang pagtakop sang habagat season kahapon. Idi matapos nga ragwa sa ulihin nila nga analysis nga may dako nga paghina sang habagat sang nagliligad ginadlaw. Bangod sini amat-amat nga transition ng Pilipinas sa northeast monsoon o kon hanging amihan. Sa gabi kag sa early morning dyan na makabatsa kita na bugnaw. Pero sa gid sa aga kag sa udto usually mainit na siya kag mapaang ang mga panyempo. Sunod sa Pag-asa, mataas ang tsansa sang below normal nga pagulan sang El Nino nga mag-aapekto sa agrikultura, ikaayong lawas, enerhiya kag public safety. Ginalantaw sa Department of Agriculture 6 nga bastante ang supply sang tubig sa mga pananom kag ginalauman ang mas mataas nga produksyon subong nga tuig. Apang padayon ang paghatag sang impormasyon sang ahensya sa mga mangunguma sa epekto sang paglain sang tiyempo. Kami po ay nag-intensify ng aming barangay peste approach o yung pag-orient po dun sa ating mga kababayan na namang commodity. Kung ano yung mga pest and diseases na po pwedeng dumating sa ating mga halaman, palay man yan, lalo na sa palay at iba pang mga crops, kapag ganito pong nagpapalit po yung ating panahon. Sunod naman sa DOH-6, posible nga magsaka ang kaso sang trangkaso kag iban pang respiratory problems bangod sa pagkambyo sang tiyempo. As you would have noticed, siguro the past few weeks, nag-increase ang aton nga numbers ng mga may trangkaso. Not just sa mga bata, no? Kag labi na gid sa mga vulnerable naton nga mga pumuluyo ang mga 20 to 50 years old. Agud makalikaw sa sakit, abiso sang DOH nga magsuksok sang face mask kag maghugas sang kamot. Kung makabatsag sa sintomas, gilayon nga magpakonsulta sa health center. Ginalauman, sunod sa Pag-asa nga magasugod ang amihan season sa ulihi nga semana sang Oktubre o kon sa una nga semana sang Nobyembre. Sa bahay naman sang DOH-6 magluwas sa respiratory illness, nagpaandam ang ahensya sa mga food and waterborne diseases, leptospirosis kag dengue. Jert? Madamong gid nga salamat sa detalye, Kim Salinas. Convenience sa mga pasahero kag kahandaan sa mga driver pila lang sa mga tutukan sang Committee on Transportation antes ipatuman ang Enhanced Local Public Transport Route Plan sa Iloilo City. Ini ang gitutukan ni John Sala. Wala sa gihapon sang pihong petsa kung saan ipatuman ang Enhanced Local Public Transport Route Plan sang Iloilo City. Pati man ang natala ng pagsinapol sang PSTMO kag mga transport group. Samtang wala pa sang pinal nga petsa, tutukan anay isang Committee on Transportation sang Iloilo City Council ang mga tika nga gud masiguro na nakahibalo mga pasahero sa ipatuman nga LPTRP. Lakip man diri ang kahandaan sa mga driver. It appears now nga kinahanglan ginaton magnaog directly sa aton mga drivers, meaning to train them personally because I'm not happy and satisfied with the initial reaction. Nakalabot na sa igtalubango di kabalo ng pila ka aksidente sa dalan sa dininvolbado mga modernized jeeps. Isa man sa mga aksyonan sa komitiba ang ginareklamo nga overloading sa mga modernized jeeps. Even mamilit ang pasero kung mangin responsable ang aton modernized jeepney. Sila ang may konduktor, sila yung may driver, may pertahan man yang pwede nila, hindi nila pagbuksan kung puno sila. No? So dapat sila yung may responsibility sila. Magkapatigayon man sa dugang pangapagsinapol ng Committee on Transportation
makaupod ang PSTMO kag LTO sa masunod nga semana angot sa guidelines sa implementasyon sang LPTRP. Upuod kay Hans Desierto, John Santos. 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, supply sang baboy sa probinsya sang Iloilo, maiwat na suno sa pila ka mga komprador. Presyo sini posible magasaka pa sa holiday season. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang. Nabudlayan na sa pagpangita sa mabakal nga buhi nga baboy si Manong Cirilo. Bangod halos sagwa na sang Iloilo nagahalin ang supply sang baboy. Umpisa sang na-record ang kaso sang ASF sa probinsya. Natalupangdan man sini ang pagmahal sa presyo sang buhi nga baboy. Gamay lang. Iwat na baboy, 180 man ang kilo sa buhi. Diri sa barangay Tigom Pavia, nagsaka man sang 10 ka piso ang presyo sang karne sang baboy. Nagabili na ini sang 290 pesos kada kilo. Wala diri ko anti ang gaano lang kami ni gasukob kami, may mga truck na nagadagdag pala kung di nila nga area ginakuha siguro, mga layo siguro. Sunod sa Iloilo Provincial Veterinary Office, posible nga magsaka pa ang presyo sang baboy sa pagtaas man sang demand padulong sa holiday season. Dugang pa sang PVO, ginakulang na ang supply sang baboy sa probinsya, rason nga nagmahal ang presyo. Gani ginaduso nila nga mangin pink zone na ang mga lugar nga nalakip sa red category bangod sa ASF. We are targeting by the end of October sini makasubmit kami sang documents sa Department of Agriculture para nga ma-upgrade naton ang mga red areas naton into pink para makastart na ang Centennial program sa Department of Agriculture. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang, 1 Western Visayas. 4.8 million pesos nga baloras ang suspected shabu na recover halin sa high-value individual sa Kalinog, Iloilo. Samtang masobra sa 1 million pesos nga baloras ang illegal nga droga na recover naman sa Iloilo City. Si Kim Salinas nakatutok. Wala na nakapalag ang high-value individual nga si Jo Marie Celestial sa gin-operate sang kapulisan sa Barangay Poblacion Delgado, Kalinog. Nabakla ni sang balor 25,000 pesos nga suspected shabu kag nakuhaan pagid sang 26 tanan kadalagko nga sa sachets sang ginapatian shabu nga nagabalor sang 4.8 million pesos. Suno sa Kalinog Police, si Celestial ang nag-supply sang shabu sa kaipi nga kabanwahanan sa syudad sang Iloilo kag probinsya sang Capiz. Sa monitoring sang kapulisan halin sa Nubilibid Prison ang shabu nga ginabaligya sini. Kitawag siya nga amo ya, tapos gina-deliver na desos. Di nang instruction siya sa mga amo. Sa amo niya na yung masang mga 2 oras sa prison niya nga amo. Hindi kinapag-delivera niya, hindi yaman niya kilala. 1.1 billion pesos nga balor sang shabu ang nakompiska sa 2 ka high-value individuals sa Barangay Rizal Palapala 1, Iloilo City sa ginpatigayon nga buy-bust operation sang City Drug Enforcement Unit. Nakuha kay alias Ganggang kag alias Baklang ang ginabanta 170 gramos ang suspected shabu. 2 na kabulan nga ginamonitor ang 2. Natukiban nga sila ang ginabagsakan sang droga sa syudad sang Iloilo kag may bodega sa probinsya sang Iloilo. Immediately kung magsulod na di ang item sir, hindi siya tamaan ka kadugay kay subject for distribution dayon nila sa mga street level individual. Padayon nga gina-verify sang CDEU ang lokasyon sang bodega sa probinsya sang Iloilo. Ang mga naaresto ang nagapangatubang sang paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Maragtas ng Bacolod City nga ginpasalida pinaagi sa matahom nga costumes sa Miss Masker Bacolod 2023 candidates. Tutukan ta sa aton nga report. Importante nga balikan ang kasaysayan ng TC sa ulog ang kadalagan. Ini ang nanging tema sa presentasyon sang madinuagon kag puno sang kahulugan nga costumes sang 15 kakandidata sa Miss Bacolod Masker 2023. Halin sa inagyan sa mga tumandok, pag-abot sa mga moro, mga krisis kasubong sang COVID-19 pandemic, tubtub-subong nga nakabangon na ang syudad. Inita na nang ginpakita sa suksok nga costumes sa mga linay nga obra sang local designers. Mayara man nga nagsuksok sang costume na may replika sang public plaza sang syudad na simbolo sang pag-umwad. Di sa
St. Sebastian kung simbolo sang St. Sebastian Cathedral na sentro sang debosyon sa mga Bacolodnon. Pagkatapos ng rampa, talento naman ang ilagin pasalida. Sa nagapadayon nga selebrasyon sa Mascara Festival, lakip sa mga sporting event nga nakalinyada, amo ang football, golf, basketball, kag syempre ang billiards. Gani dream come true para sa 9 anyos nga si Chaz Uy, nga makadwelo ang idolo sini, nga si billiard living legend Efren Bata Reyes. Wala ka kulba? Why na? Natula na? Maraming kabataan ngayon na mahilig at maglaro at gumagaling. Para sa mga kabataan at gusto rin ma-improve ang mga tira, mag-insahin lang silang maigi at saka kailangan lagi silang malusog. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedres, Western Visayas. Sa iban pa nga balita, Cooperative Development Authority 6 ginsapol ang mga miyembro sa pila ka transport cooperatives sa riyon. Formal nga sulat gikan sa mga tagreklamo ginahulat pa sang ahensya. Ini ang gintutukan ni John Sala. Sa nagligad nga Biyernes ang nagpatigayon sang piket sa tubang sa opisina sang Cooperative Development Authority 6 ang pila ka mga miyembro sang transport groups. Hinyo nilang investigaran ang ginaligar problema sa ila kooperatiba. Kaangay nila kuno sa pagpamalibad sa mga opisyales ang pila ka mga kooperatiba nga maghatag sang kopya sa mga dokumento kag papeles sang co-op sa ilang mga miyembro. Hindi makatawo nga pagtrato sa mga opisyales sang co-op kagang pagpamatok sa modernization program sang gobyerno. Majority of the cooperatives nga naga-seek sang request for dialogue came from the transport sector. So amo na siya sir, ginapatawag na mo na ang complainant kag ang gina-complain, no? Respondents and complainant. Apang ginatagman sa ila sang CDA 6 sa kinahanglan magsunod sa insakto nga proseso ang mga tagreklamo. Magapasa pa ang mga ini sang formal nga sulat. Consolidated concerns sang koalisyon. So para nga ma-address namon specifically, may instruction sa director nga ang kada cooperatives maghatag na lang sang sulat requesting for documents. Ginatagman sang CDA 6 nga sa bahin sang reklamo sang mga grupo sa modernization program, wala sang jurisdiction diri ang ahensya. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Ginluto sang Perpetual Alta sa score nga 64-50 ang San Sebastian Golden Stag sa ilahampang subong hapon sa nagapadayon nga NCAA Season 99 Men's Basketball. Nadominas ang Alta sang hampang sa pagpanguna ni Jello Razon nga nakakuha sang 14 points, 7 rebounds, 6 assists kag 3 steals. Bangod sini nakakuha sang ikaduwa nga daog ang Alta samtang naagom naman sang Golden Stag sang nila ikaapat nga kapierdehan. Samtang nagapadayon naman ang hampang sang Arellano Chiefs kag EAC General sa second game subong hapon. Ang hinampang sa NCAA Men's Basketball ang malantaw kada Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado kag Domingo sa GTV kag sa live streaming sang NCAA Philippines Facebook page. Mga kapuso, konstruksyon sa Panay Guimaras Negros Bridge posible maatrasar bangod may kapaslawan sa bidding sunod sa DPWH. Ginpahayag ni DPWH Region 6 OIC Regional Director Engineer Sunny Boy Oropel nga may failure of bidding sa proyekto bangod ang bid nga gin-offer sang consultant ang sobra sa presyo sa gintigana nga bid price. Bangod siniliwat nga i-advertise ang proyekto para sa mangin bag-o nga bidder. Una na nga ginpahayag sang NEDA Region 6 nga posible sigura ng konstruksyon sang Taytay nga magakonekta sa mga isla sang Panay, Guimaras kag Negros Occidental sa 2025. Ang Panay Guimaras Negros Bridge ang may 187.53 billion pesos nga proposed budget. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga
kapuso, opisyal na nga natapos ang habagat season. Kagsunod na nga ginalauman ang pagsunod sa ngamihan sa mga masunod nga simana. Padayon naman nga ginabantayan ang low pressure area sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ulihin nga nasiplatan ng LPA sa kalayoon nga 365 kilometers west-northwest ang Puerto Princesa sa Palawan. Sunod sa pag-asa, posibleng nga yara na ini sa Gwa Sangpar subong nga gabi ukon buwas. Wala man ginakakas ang tsansa sini nga mangin bagyo. Amat-amat na nga nag-aapekto sa pungsod sa northeasterly surface wind flow o kung ang hangin halin sa naaminhan na sidlangan nga magadalas ang mahina nga pag-ulan sa pila ka bahin sang northern Luzon. Apang bangon sa trough sang LPA kag localized thunderstorms, lauman man ang tsansa sang pag-ulan sa iban nga bahin sang pungsod. Sa datos sang Metro Weather, may pag-ulan sa pila ka bahin sang Aklan, Capiz, Iloilo, Antique kag Negros provinces. Posible ang mabaskog nga ulan gani ginaabisuhan ang mga residente nga maghalong. Amat-amat man nga magahina ang pag-ulan sa gabi. Mga hotel sa siyudad ng Bacolod punuan na para sa Mascara Festival 2023. Mas sobra 200,000 ka turista ginalauman nga mag-aabot sa siyudad. Yaring balita. 100% na nga okupado ang tanan nga mga balay dalayunan sa siyudad ng Bacolod sa palabuton nga highlights sa Mascara Festival 2023. Ini ang base sa report ng management sa hotels kag iban pa nga establishmento sa Bacolod City Tourism Office. The first week and second week, ang occupancy rate is more or less mga 70 to 80% filled up, no? But the third week, which is the highlight of the Mascara Festival, falls on 16 onwards up to 22. The occupancy rate is almost 100%. Bangod ginalauman nga mas madugangan pa ang numero sa mga bisita, nagpakigangot na sa Provincial Tourism Office para sa dugang nga matiniran sa Gwa sang syudad. Ginalauman nga magalabot sa masobra 200,000 ang tourist arrivals sa sininga tuig. Samtang abiso sa mga motorista, umpisa sa Lunes, may road closure sa pila ka mga dalan sa syudad, lakip na sa Lacson, kung sa diin hiwato ng mga aktibidad. Mahimo lang ini agyan humalin alas 5 sang aga, tubtob alas 3 sang hapon. And pag 3 p.m., totally close ang Lacson from Ramos to Cottage Road or SSS. That's why tanan wala na may mag-aagid sa Lacson. That's why ang tanan yung mga salakyan naton diverted na sila to Cottage Road, magwa sila sa Gatuslao. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedreso, One Western Visayas. Mixed reactions ang netizens sa karakter ni Andrea Torres bilang Zarina sa Love Before Sunrise. May mga naluoy siya bangod sa nadangatan sa ex-boyfriend kagsang nag-iso ni sila kasal. Pero syempre, samtang nagapalapit siya kay Atom nga yagin promote sa trabaho, nainit naman ang ibang nga fans bangod dining makaguba sa relasyon ni Atom kag Stella. Relate kuno si Kazel Kenuchi sa karakter bilang Zoe sa abot kamay na pangarap bango rin real life, wala man niya nakilalang iya amay. Sa isa ka-interview, kin-share ni Kazel nga wala niya pa nakita ang amay. Gintry niya ini kuno nga pangitaon pero natukiban nga nagtaliwan ini. Ang wish ni Kazel, kunta ni may social media sa una para napangita pa niya kag nakilala ang iya nga amay. #impressive ang performance ni Mikoy Morales sa episode sa Maging Sino Ka Man Kagabi kung si rin nagpaalam na ang iya karakter bilang si Bagli nga best friend ni Carding. Trending topic ang last moments ni Bagli upod si Nino nga iya ginsalbar. Nasubukan man si Mikoy kag mamiss niya kuno ang iya mga kaupod sa trabaho sa series. Samtang yari naman ang mga eksenang hindi mo dapat mamiss sa Maging Sino Ka Man. Si Dino kumprontaho na si Carding. Carding, maako na bala sa iyong feelings? Ina, kagiban pa ang kilig ng mga eksena ang bantayan sa Maging Sino Ka Man sa GMA Telebabad pagkatapos ng 24 oras. Mga kapuso, mahimo nyo malantaw ang ini nga episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Mga kapuso, 73 days na lang, Pasko na. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag subong man sa aton mga kapuso abroad. Madamo gyud nga salamat sa pagtutok. Ako sa Aileen Pedreso.
Kapuso, mag-isa kita kagibaluon ng mga balita tungod Local News Matters. Ako si Caitlin Revilla. Kag ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas sangkad nga pagserbisyo sa pungsod.